first day night ng gabi, hindi ako makatulog at hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung ano-ano na lang talaga ang tumatakbo sa isip ko. That time, kausap ko yung mga ate ko. And then, tinanong ko sila, ano kaya kung pumunta na lang muna ako sa Romblon? Pero yung isip ko, paiba-iba. Walang matinong desisyon. So, ayun na nga, madaling araw na ng Biyernes ako nakapag-desisyon na itutuloy ko na talaga ang aking pag-alis. Siguro, 12:30 ng madaling araw ng Friday, nag-book na ako ng aking ticket. And after kong makapag-book ng ticket, ayun na. Sinimulan ko ng ayusin yung mga gamit na kailangan kong dalhin. After ko ring ayusin yung mga gamit ko, natulog na rin ako agad. Good morning everyone! Happy Friday! So katatapos ko lang mag-ayos dyan, syempre, naligo na muna ako bago nag-ayos. 8:30 na rin naman ako nagising, so hindi pa rin naman hassle yung oras ko. Dahil sa tuwing uuwi ako ng probinsya, 11:30 talaga ako umaalis dito sa bahay papuntang bus station. Hindi talaga natin pwedeng kalimutan ang maglagay ng red lipstick sa tuwing tayo ay aalis dahil dapat always tayong pretty. So after kong ayusan ang aking sarili, inayos ko ulit yung pag-organize ng aking mga gamit sa loob ng aking bag. Feel ko kasi parang hindi lang isang bag yung dala ko. Hindi ko rin alam na bakit parang ang dami kong dala, isang damit lang naman ang laman ng bag ko. At dahil kompleto na ang lahat at mukhang wala na rin naman akong nakalimutan, so nag-book na rin agad ng Grab ang aking hilaw na asawa. Ay, UI. Tikat? Oh? Saan laga? Ay, pwede. Wala mahal sira oh. Ano pa yung... Yes po. Okay na po. Dahil mabigat nga itong aking bag na akala mo naman pang isang buwan yung laman, sinamahan na rin ako ng aking hilaw na asawa papuntang bus station. Pati nga rin siya, hindi niya rin maiwasang sabihin na ang bigat nga raw talaga ng bag ko. Yung trip-trip ko lang na uuwi ng Romblon, eto na, totoo na talaga. Kasama ko nga pala si kuya pa uwi ng Romblon, galing pa siyang Cavite. Hindi na siya dumaan sa bahay, dumiretso na siya agad sa Buendia. At doon niya na rin ako hinintay. 10:30 pa lang, nasa Buendia na agad si kuya. Habang ako naman, nagsisimula pa lang ako mag-ayos sa mga oras na yan. 11:50 yata ako nakarating sa bus station. At ilang sandali lang, umalis na rin agad yung bus na nasakyan namin. Hanggang sa loob, sinamahan pa rin talaga ako ng aking hilaw na asawa. Ayaw niya lang talaga kasi na mahirapan akong magbitbit ng bag ko dahil mabigat naman talaga. Isa't kalahating oras ko ba naman pinagintay si kuya sa bus station. Pero okay lang yon, hindi naman nabawasan yung ganda niya. Mas natutuloy talaga yung lakad kapag hindi pinagpaplanuhan. Ang hirap maboard sa bahay dahil napapauwi ako sa Romblon nang wala sa oras. After mahigit 9 na buwan, sa wakas, makakauwi na rin ulit sa probinsyang aking kinagisnan. Pag alis ko mula sa bahay hanggang sa makarating kami sa Batangas, hindi talaga humupa yung ulan. Okay lang naman din kahit umuulan kasi hindi naman ganun kalakas. So nakarating na nga kami dito sa Batangas Port, dumiretso kami agad ni kuya sa loob ng terminal para kumuha ng ticket. Pagkatapos namin kumuha ng ticket, naglakad-lakad na muna kami para makahanap ng pwedeng pampasalubong. At ayon, dahil may Mr. Donut na rin naman sa loob ng terminal, so yun na lang yung binili namin pampasalubong. 20 pieces yung binili ko, tapos may nakita akong donut na colorful. And then may stick. Ice drop yung style niya, so binili ko na rin. Para naman pagdating ko sa bahay, masayahan yung mga pamangkin ko. Certified titang ina na talaga ako forever. Tapos, bumili na rin kami ng kutkutin. Putong pakwan lang yung nabili namin. So yun lang, see you sa part 2. Thank you for watching. Bye-bye! Mwah!